Subukan natin yung bababa. Sir, excuse me, question for you. Paano po tayo naging milyonaryo? Milyonaryo? Kakatakot tanong mo Paano tayo umaman, sir? Nakakain ka na ba sa shawarma shop? Ay, kayo po ang CEO, sir. Oo. Sir, okay lang po ba? Interviewin po namin kayo kahit sandali. Meron po kami business channel. Sa office na. Sige po, sir. Grabe, sir, shawarma siya. Ilang taon na po kayo sa food industry? Kaka-11 years lang namin. February 22 anniversary. Grabe, congrats po 11 years. Sir, doon po sa tagal na po na yun, kailan po natin nakuha yung first million natin? Nung 25 years old ako. Pero hindi importante yung figure kasi yung pera na yun, hindi naman sa'yo yan eh. Pag nagnegosyo ka, lahat ng pera, akala mo pagka naka-first million ka, jackpot ka na o you made it, hindi pa. Nagsisimula pa lang yung laban. Sabi nga daw nila, sir, yung business natin, yun yung anak natin, eh, no? And once na binuhay natin yun, kailangan patuloy natin siyang binubuhay, di ba? So, pera yun talaga ng business natin. Oo, pera ng business. Pero sir, napapansin ko lang, parang sobrang daming shawarma shack, no, dito sa Pilipinas. Kahit saan ka magpunta, meron talaga eh. Tanong ko lang, sir, ilan na po ba yung branches natin? 900 plus na kami. Philippines saka Singapore. Singapore, sir. Meron na rin po tayong international. Nakapag-open na tayo ng 2 last year. Sabi nila, sir, mahirap daw mag-expand internationally. Pero kayo, sir, ginawa nyo pa rin. Kahit po malakas naman po tayo dito sa Pilipinas. Bakit po natin ginawa yun, sir? As a brand, naghahanap ka ng new challenges, syempre, para mas tumibay pa yung business. Pag nakampante ka o nakontento ka, nahahabol ka ng inflation, mahahabol ka ng new players. Pagka wala kang constant growth, aabutan at aabutan ka. So yan, sir. Adapt or perish nga daw, sabi nila. Pero grabe, sir, 900 plus stores, no? Sobrang dami po nun. Hindi na po siya luck, eh. Tanong lang namin, sir, ano po ba yung blueprint ng shawarma shop para laging mag-succeed yung pagbubukas natin ng branches? Walang blueprint eh. Kasi ikaw, napapanood kita eh. Pinapanood talaga kita. Kasi may ang daming advice dun eh. Syempre, lahat yan i-weigh mo. Pero kada business may different situation. Kung ano yung magiging problem mo, doon ka matututo, tas makakapag-adjust ka. Pag sobra po yung pagpaplano natin sa business natin, minsan nag-overthink na tayo, no? Dapat kukunin lang natin kung ano yung pwede nating i-adapt, no? During the process. Oo, kasi kunwari, manonood ka ng sinasabi ni Steve Jobs, di naman applicable sa sa business mo kasi, di ba, technology sila, kayo, food business. Ayun, maganda rin makinig ng mga sinasabi nila. Pero, syempre, dapat applicable kung ano yung industry. Pero sir, tanong ko lang, no? Let me take you back. Sa tingin nyo po ba, alam ng 20 years old na sarili nyo na kayo yung magiging CEO ng isa sa mga pinakamalakas dito sa Pilipinas? Hindi, kasi syempre nung nag-aaral ka pa, dami mo kalokohan, school goal ka, gano'n. Tingin nga sa akin ng mga teachers namin, classmate, parang Buena Vista patapon yan. Parang gano'n. Sa experience ko, hindi pa yan yung potential mo kung 20 years old ka. Hindi mo pa malalaman kasi hindi pa dumadating yung opportunity sa'yo, doon ka lang masusukat pag dumating na kung ibibigay mo ba lahat o hindi. Tama yun, sir, no? Kasi ang dami ng mga tao or mga bata ngayon na nagiging milyonaryo na napipressure yung mga matatanda na hindi na nila maaabot yung mga success nila. You have your own pace naman talaga. Bawat tao may kanya-kanyang timeline. Kasi katulad ko dati, ang pangarap ko, professional basketball player. Siyempre, kung bata ka, astig eh. Gusto mo yung mga astig, gano'n. Yung iba gustong maging singer, iba artista. Pero minsan hindi yan yung para sa'yo. Dadating sa'yo, di ba? Doon mo na lang pag-igihan. Iba-iba kasi opportunity ng tao sa 36 years of existence. Parang ang dami ko na rin nakita. Pero sir, sabihin ko lang, sir, mas astig talaga maging CEO ng shawarma shop. Astig talaga. Akala nyo lang astig. Nakikita lang kasi yung result pero mahirap din minsan dahil hindi ka makakatulog. Pero syempre, papasalamat tayo kay Lord kasi binigyan niya tayo ng magandang solusyon. Makaisip ka ng solusyon sa problema, di ba? Mahirap din yung proseso, no? Pero thank you pa rin kay Lord na binigyan kayo ng guidance. Ano po kaya sa tingin nyo na ibigay sa inyo ni Lord na naipamahagi natin dito sa company natin? Livelihood, more than 1,000 employees. Mapasalamat din ako sa kanya kasi nagkaroon kami ng international branch. Naging way din yun para makapagpadala kami ng mga staff namin. Maging sila, OFW. Magkaroon sila ng opportunity makapag-abroad. Mga Pinoy din to, sir, yung mga pinadala natin. Mga 8 na. Yun na lang siguro yung purpose namin. Makapagbigay ng opportunity sa mga loyal and deserving employees namin. Grabe yun, sir, no? Hindi lang tayo yung nag-grow, no? We take our employees with us dun sa growth na yun. Next question naman po, sir. Graduate po ba tayo? Hindi ako nakagraduate, yun nga eh. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon ulit, gusto kong makagraduate, syempre. Iba pa rin talaga, no, sir? Oo, iba kasi, syempre, na-experience ko na nag-start ako mag-business, wala akong alam eh. So, iba talaga pag bago ka mag-start ng business, full of knowledge ka na kaagad galing school. Pero kanina, sir, nabanggit nyo kanina na parang school bukol kayo dati, no? Ano po ba yung biggest lesson about business na hindi natin natutunan sa school? Hindi matuturo sa school na maraming beses ka mapapahiya, matatanggihan ka, paano mo tatanggapin yung mga rejections. Pero siguro, pagka lagi kang bumabagsak, nagsasama
summer classes ka, baka nate-train ka din, baka may silver rin yun. Parang nire-ready ka na mag-fail para pag nag-fail ka sa totoong buhay, kaya mong bumangon. Baka yun yung saysay ng mga summer classes. Tama yun, sir. Pinapatigas din yung loob natin, no? Kahit papaano, no? Sa challenges na nakukuha natin sa school. Pero sir, speaking of challenges, ano po ba yung pinakamabigat na challenge na tinahak natin habang ginagawa natin tong shawarma siya? Ayun, ito, symbol kasi to eh. Kaya ako to binili, nakita ko to sa Rockwell eh. Ganda na ito, sir. Di ba yung situation niya, natatalo na siya ni Thanos, Nabasag yung shield nabasag yung shield niya, pinulot niya pa rin. Parang ganyan din kasi sa business. Pag nag-start ka, wala pang naniniwala sa'yo. Pero pag chinaga mo, katulad ni Captain America, nagtyaga siya, dadating din yung mga rest back mo. Dadating yung mga tutulong sa'yo, mga kasama mo. Magiging team kayo. Doon na kayo magsasucceed. Tama yun, sir. No, ang ganda, sir. Symbolism nito. Gusto kong makita tuwing papasok ako. Na ikaw si Captain America, sir. At may mga tao sa likod mo. Hindi ako si Captain America. yung company si Captain America. Tas tayo yung rest back ngayon. No, sir? Sana. So last question na po tayo, sir. Any advice po for the younger generation na gustong mag-succeed sa kahit anong industry na gusto nilang pasukin? Two sides kasi yan eh. Huwag kang makinig sa mga nagda-doubt, pero huwag kang makinig and makinig ka din. May positive and negative yan. Huwag ka rin masyadong magmadali. Dalawa rin kasi, magmadali ka pagka nakuha mo na yung niche mo. Huwag ka naman magmadali na frustrate ka kasi feeling mo na pag-iiwanan ka kasi iba-iba nga yung opportunity ng tao. Kumbaga, sir, take time lang tayo sa paghanap ng tamang industry na papasukin natin. And once na napili na natin yon, doon na po tayo babakbak. Dadating at dadating yun. I-ready mo lang din yung sarili mo para pag dumating yung opportunity, di ba, hindi masasayang. So you have a wonderful advice, sir. So thank you so much for your time. Thank you so much. Pleasure to meet you.